Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ay nasa ikapitong araw ng paghahanda, ikawalo, na paghahanda para sa kapistahan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Manalangin tayo sa Kanya upang tayo ay tunay na maging tapat sa pagsunod sa Kanya sa daan ng krus, patungo sa pagganap ng kalooban ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos sa katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa akin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya ay maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo.
Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa Kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hawak. Sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan. Kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Naway ang Kanyang ngalan ay huwag nang malimutan. Manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa. At sa Diyos silang lahat dumalangin, Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So, kamusta po ang inyong paghahanda naman? Dito kami sa loob ng simbahan ay handa na at ganito rin ang mangyayari sa atin simula bukas hanggang sa linggo. Pero nawa po ay pagtulong-tulungan pa rin natin, paghandaan, lalo tigit ang mga tao na pupunta po dito sa Quiapo. At hangad natin na maging ligtas ang pagpunta ng mga tao, deboto man o hindi, dito po sa paligid ng Quiapo. At sa pagpapatuloy ng ating paghahanda, tayo po ay inaanyayahan muli na pagnilayan na sa ating tema na huwag kayong matakot, si Jesus ito sa pamamagitan ng atin pong kwento o pangyayari sa Ebanghelyo natin. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Jesus ay napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at siya po ay nagbalik sa kanyang bayan sa Nazaret kung saan siya lumaki. Malaki na yung pagkakaiba, simula nang umalis siya at ngayon nagbabalik. No, ngayon kasi talagang base sa Ebanghelyo, sumasa kanya na ang Espiritu Santo. So, may kakaiba. Siya pa rin yun,
pero may iba yung dating, no? Iba yung dating. At dito na fulfill yung ipinahayag ni Propeta Isaías kung ano at para saan siya, kung bakit pinadala ng Diyos dito na makapiling natin, na makasama natin, na ang Diyos ay nagkatawang tao. Sabi po dito, ipinahayag niya na dahil sumasa kanyang espiritu, naging malinaw kung ano yung kanyang identity, kung ano ang kanyang misyon. Sabi, pinili o hinirang siya ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita. Sinugo para palayain ang nabibihag, makakita ang mga bulag, magkaroon ng kaliwanagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas. So naging malinaw na ito para sa atin. At ito marahil, no, kung hindi man natin na papag-isip kung bakit maraming tao ang pumupunta dito sa dambana ng Quiapo, hindi dahil sa simbahan, kundi dahil patuloy na ginagampanan ng Poong Jesus Nazareno yung pagiging siya. Pagiging Poong Jesus Nazareno. Marami po sa inyo dito nakaramdam ng paglaya. Marami po sa inyo dito nakaramdam ng yung mga pinahihirapan ay mas naging matatag dahil sa Kanya. Dahil sa paggabay ng Poong Jesus Nazareno. So malinaw po. Okay po ba? Okay. Ngayon, ang hamon sa atin bilang isang deboto. Pumalakpak nga po ang nagsasabing siya ay deboto ng Poong Nazareno. Deboto ka ng Poong Nazareno dahil pinili ka ng Poong Nazareno. O pwedeng aksidente, napadaan ka lang dito sa Quiapo, pero tinawag ka ng Poong Jesus Nazareno sa tulong ng Espiritu Santo. Marami po sa inyo ang punong-puno ng galit, para bang mga nasaktan, mga naghihinagpis, lalo pa noong mga nagsisimula pa lang. Walang litong-lito, hindi alam kung saan pupunta, pero napadpad ka dito kasi tinawag ka ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga itinuturing natin na ang ating pagiging isang deboto ay isang biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos sa atin. Ilang milyon ba ang Pilipino dito sa Pilipinas? Ilang milyon ba yan? Kapag nagtatraslasyon tayo, nagproposisyon, umaabot tayo ng 20 million. From day 1 hanggang sa pinaka-araw ng kapistahan, umaabot tayo ng 20 million plus. Pero kokonti pa yun. Pero para bang, sana ma-feel mo, ang swerte ko naman. Napakapalad ko naman kasi ako ay isa sa mga unang tinawag, pinili ng Nazareno. Nagtatawag pa yan, marami pa yan. Kaya nga taon-taon, nadadagdagan tayo eh. Kasi yung gusto ng Nazareno, lahat matawag niya. Okay po ba? Okay. So kung nararamdaman natin yung regalo, biyaya, yung pagiging proud natin na ako ay deboto ng Nazareno, hindi pwedeng maiwan dyan. Kasi ang pagiging isang deboto, may kalakip na misyon at responsibilidad. Hindi madaling maging deboto. May iba sa inyo, nasasabihin ako, deboto ka pa naman, pero ganyan ang bibig mo. Deboto ka pa naman, pero ganyan ang pamumuhay mo. Ganyan ang ugali mo. So mayroon ng kalakip na responsibilidad kasi hindi na ikaw yan. Iba ka na. Kasi ang dapat na nararamdaman na ng mga tao, hindi na yung dating ikaw.
Kasi sumasa iyo na ang poong Jesus Nazareno. Ikaw na ang nagiging mukha ng poong Jesus Nazareno sa mga taong nabibigatan sa buhay, sa mga taong nakakulong sa sama ng loob, sa hinanakit, sa galit. Ikaw na ngayon yung magpapahayag na mahal tayo ng Diyos. Diba yung pinaalala ni Apostol San Juan sa kanyang sulat? Ang umiibig. Ito yung magtutulak sa atin para gumawa ng pagmamalasakit sa kapwa. Ito yung tutulak sa iyo dahil una kang minahal ng Diyos. At dahil minahal ka ng Diyos, tinanggap mo yung pagmamahal ng Diyos, matututo ka ring magmahal. So, hindi natin pwedeng sabihin, deboto ako ng Nazareno, mahal ko ang Nazareno, pero ayaw nating mahalin yung mga tao sa paligid natin, hindi tayo nagmamahal ng lubusan. So, isa siguro yon sa magandang hingin natin sa Diyos. Gusto natin mahalin ng Diyos. Hindi ko alam kung ano ang dahilan nyo, dahilan ng bawat isa, bakit ayaw mong magmahal. Hindi ko alam. No? Pero may kanya-kanya tayong dahilan. Pero gusto natin magmahal. Gusto natin tayo mismo makalaya doon sa mga hinanakit, sama ng loob, paghihirap. Gusto natin tayo mismo makalaya muna. At talaga naman, yan ang gustong gawin ng poong Nazareno na tayo ay mapalaya niya. Para nang sa ganon, ikaw naman ang susunod na magpapalaya sa mga taong nakakulong pa rin sa nakalipas, sa nakaraan, at maging sa hinaharap. Yan ang identity ng isang deboto. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, humingi tayo ng awa sa Diyos na ating Ama, kasama ni Kristong Panginoon at ni Mariang Ina ng Awa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang si Jesus Nazareno ang maging halimbawa natin sa pagtitiis at sa pagharap sa mga hamon ng buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating poong Jesus Nazareno ay maging matapat sa pagsisimba at pagsunod sa Kanya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating poong Jesus Nazareno ay mapagbuklod ng pag-ibig na itinuro at ibinili ng Panginoon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga deboto ng ating poong Jesus Nazareno ay magpakita ng pamumuhay na bumubukal sa kabanal-banalang Eucharistia, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang sa pista, tayong mga deboto ay makilala ang Panginoong Hesukristo bilang ating daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live, at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang
taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami masasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalawalatian sapagkat ikaw ang Panginoong magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.